Welcome sa Malayang Podcast at ako pala si Brother David at kasama ko ngayon Hello. si Brother Stephen. Brother Stephen, I'm O, back. si Brother Stephen ng ating ang taong walang reliyon. The freelance. The freelancer. So ngayon, sagutin ulit natin mga question na nakita natin dito sa internet, no, para mas maliwanagan kasi usually ito yung mga tinatanong din na questions, na mga karamihan. So ayan, ang unang question, no? Question number 1, sabi niya, if God is so good and following Christ is so fantastic, then why are Christians such a bunch of self-righteous hypocrites? Matinding question yan Bakit daw hipokrito mga Kristiyano? So, gusto mo ikaw muna? Kaya po muna siguro. Mahirap po sagutin yan. So, bakit daw sabi dito, if God is so good and following Christ is so fantastic, then why are Christians such a bunch of self-righteous hypocrite? So masyadong tingin ko masyadong bias yung question. No, so parang from perspective lang ng tao po sa experience kasi. Opo. So madami kasing tao na religious lang. Hindi sila talaga na nakapag buhay ng tama. No, so pag sinabi ng hypocrites, nag-aarte o ma-acting. Ayun ang ibig sabihin ng hypocrite, no? Ano siya, pretentious. For attention lang. Oo. So kung nagpe-pretend ka to be a Christian, hindi ka Kristiyano. Diba? The word itself, hypocrites. Pretentious. So dahil nga sa tinatawag nating religion, na I believe na hindi naman yun yung gusto talaga ni Christ at hindi yun yung pagiging Kristiyano, yung pagiging hypocrite, hindi yan dapat ginagawa. Hindi dapat yan nangyayari sa isang Kristiyano. Kapag ka-Kristiyano ka, you live by the truth. Diba? Yun yung being a Christian, following Christ. Si Christ nga, sabi niya, He is the truth. So, walang pretensions kay Christ. Pero bakit nga ba yung mga nagpapakilalang Christians, may pretensions? Ako din, madami akong kilalang ganyan, no? Especially sa dati naming pinanggalingan, madaming pretensions talaga doon. Pero meron ka din makikilalang hindi pretensions. Hindi niya kailangan umacting. Meron ka din mga makikilalang tao na totoong Kristiyano. Hindi sila nagpe-pretend, hindi sila totoong lang. At the same time, so kaya sinabi ko parang bias yung question dahil based lang siya sa knowledge na meron siya or sa experience niya. Sa personal experience lang. Oo. Nadya-generalize niya lahat. Parang yung iilan lang yung gumagawa nito, tapos generalize na. O kaya sabihin natin karamihan lang gumagawa nung ganun at nagpapakilala silang gano'n na Kristiyano pero hindi naman pala sila Kristiyano. And kasi nagpe-pretend nga hypocrites nga. For public hypocrite ka So yun yung pagiging hipokrito, no? Pero at the same time, masasabi din natin na hindi naman porket na-save ka ay hindi ka na magkakasala. Parang hindi naman, wala namang perfectong tao lahat, diba? Lahat naman nun po may flaw. Sabi nga sa Bible mismo, pagka sinabi mo, hindi ka nagkakasala ka na agad. So, ibig sabihin, walang taong hindi nagkakasala. Lahat ng tao, kahit Christians, nagkakamali at nagkakasala. So, baka mamaya, meron namang ibang tao, naka-experience sila, syempre, hindi naman perfecto yung Kristiyano, hindi naman perfecto yung tao. Nagkamali siya,
Okay, okay, nagkamali siya ng paniniwala, nagkamali siya sinabi, tapos yung sinabi niya, hindi naman niya kayang gawin sa sarili niya. Siyempre, lahat naman tayo ganun, di ba? Sino bang dito kaya niyang sundin lahat ng sinabi niya? Di ba? Ikaw, nasunod mo ba lahat ng mga sinabi mo? Kunwari, lahat ng pinaniniwalaan mo, nasunod mo ba yun to the point? Talagang perfect. Siyempre, aminado din po ako. May ilan na susunod ko, pero may ilan ding hindi. Hindi, di ba? Kahit anong subok mo, parang hindi yun mag-a-align talagang lahat eh. 100%. So, ibig sabihin ba nun, hipokrito ka na? Di ba? Sakit pakinggan, di ba? Oh, hipokrito ka. Sa sinabi. Balingbing ka. Okay, sabi na, balingbing ka dahil hindi mo nagawa yung sinabi mo o kaya hindi mo ginawa yung pinaniwalaan mo. So, hindi kahit sinong tao, walang kayang gawin nun. Kunwari, may sinabi ka, ayun pala, hindi mo, sinabi mo yun out of ignorance, out of lack of knowledge, and then meron ka na natutunan na iba, ay, iba na yung paniniwala mo ngayon, tapos, ginawa mo yun, tapos sinabi ka, hipokrito ka dahil sinabi mo to noon. Hindi naman porket sinabi mo noon, ibig sabihin, hindi na pwede magbago. Mangyari na, ano. Di ba? So, kaya, kailangan natin tignan o i-understand na hindi lahat ng tao kaya niyang gawin yung mga binabanggit niya. Hanggat sa makita mong ginagawa. So, can you really do what you preach? Can you walk what you preach all the time? Siyempre, hindi. Pero, at the same time, pag hypocrite ka, alam mong nagpe-pretend ka. Alam mong uma-acting ka lang. Alam mong sinasabi mo yung mga bagay-bagay na Iba talaga yung kilos mo sa sinasabi mo. Oo, talagang mo, parang nagsisinungaling ka pag hypocrite. In a sense, no? Pagka hipokrito ka, talagang nagpe-pretend ka. Kunwari, sabi mo, tawag yun, pa-social ka. Tapos, pero hindi ka naman pala talaga social. Diba? Ano ka din? Social climber. Oo, social climber tawag. Hipokrito din yun. Yun yung hipokrito. Diba? Meron din mga ibang tao nagpapanggap sa church, madaming ganyan eh. Nagdadamit sila nagpapanggap silang mayaman sa church. Pero pagdating nila sa bahay, hindi naman sila ganun kumilos, nag-iiba. Kasi syempre, merong mga ibang tao na gusto nilang gusto nilang i-please. Pakitang tao lang. Magpapakitang tao. Kaya nagiging hipokrito sila. Kaya naniniwala ako, ano ba nagiging katulad nun? Dahil pupunta sila tuwing Sunday sa church at meron silang social club na meron silang barkada doon, meron silang ka-fellowship doon, meron silang mga bagay na gusto nila i-please ng mga tao. So talaga sila, nagpapanggap talaga sila minsan. 'Di ba? Minsan pupunta sila sa simbahan para makipag-business. Hindi para doon para talaga sa church. Hindi talaga para sa kay God. Kaya nga yung sinasabi nila, pumunta ka sa building. Kasi ako, kung mapapanood mo yung mga iba kong binanggit noon, hindi ako naniniwala sa building ng church. Kumbaga yung patayo ng building para sa church. Tapos doon lang lalabas doon ka lang lagi. Punta kayo lagi doon. Doon kayo lagi mag-meet tuwing Sunday. Doon lang kayo. Tapos ang gagawin nyo lang, uupo lang kayo sa simbahan. Masabi lang na nasa church. Oo. Tapos uupo lang kayo sa simbahan. Kakanta kayo ng worship song. And then after nun, uupo na. Tapos makikinig ka na lang kay pastor. Tapos si pastor lang magsasalita. Siya lang lahat. And then uwi na. Diba? Ano nangyari doon? Ano ba yung fellowship ba talaga yun? O seminar? Seminar. Di ba seminar yun? Kasi hindi naman ganun yung binanggit ni Paul na fellowship eh. Yung fellowship may gathering. Lang lahat. Sinasabi ni Paul, magdala ka ng prophecy, magdala ka ng revelation, magdala ka ng teaching, ng hymn. Ikaw mismo yung mag-share, hindi naman ikaw yung tatanggap eh. Kasi ang purpose talaga ng gathering is to share. Ikaw mag-share, hindi to receive.
It's better to give than to receive. Siyempre, nakaka-receive ka din galing sa mga share ng iba, pero ikaw din mag-share. So, kaya pag pupunta ka sa gathering, dapat prepared ka. Oo, hindi naman yung para ka lang, kaya ang ibang topic na to, no? Pero, ang pangit ngayon sa Christianity, is sanay yung mga Kristiyano na to receive lang. O ano nangyayari ngayon sa Christians? Tulog. Wala. Hindi sila nakakapag-share, hindi sila nakakapag-evangelize. Hindi sila nakakapag-share ng gospel sa ibang tao. Kasi hindi sila sanay. Tama, di ba? O di ba, pag Kristiyano ka, kaya mo bang mag-share ng gospel sa jeep? Di ba? Hindi naman doon malaman. Ako, di ko ginagawa yun. Kasi, kaya ko gawin, pero hindi ko ginagawa kasi ang weirdo. Weirdo na ako pagka nag-share. Pero, pagka tinulak ako ni Lord, tinulak ako ni Holy Spirit magsalita, magsasalita ako. Kaya ko siyang gawin. Kumbaga kung kahit saan, hindi porket church, doon lang mangyayari. Oo. Yun nga eh. Pero ang normal na Kristiyano ngayon, wala na gumagawa nun. Kahit nga sa mga kaibigan nila, hindi nila sinishare eh. Di ba? Hindi nila sinishare yung faith nila sa kaibigan nila. O, matanong natin, sino Kristiyano dito? si Jason, no? Kasama na si Kuya Jason dito. Di ba? Sinishare mo ba yung faith mo sa mga kaibigan mo? Actually po, sa mga classmates ko din po ng senior high, parang nagkakaroon po kami ng group. Pagka nag-meet po kami, kinasabay ko po siya, sinisingit ko siya. Ganun po. Nag-sharing po kami. At least Kuya Jason, nag-share. Di ba? Tama yun, maganda yun. Initiative pa. Oo. Pero yung normal na Kristiyano, attendee lang, hindi siya tapos sasabihin nila, Kristiyano sila. O sige nga. Anong tawag doon? Hipokrito, di ba? Kaya hindi ko gusto yung na pag uma-attend ka sa church, tatawagin mo na sarili mong Kristiyano. Kasi hindi naman talaga. Hindi naman porket umattend ka ng simbahan, Kristiyano ka na. Kailangan isabuhay mo. Kailangan talaga yung sabi mo may commitment. May commitment ka talaga na kino-commit mo. So, probably, yung mga nagtatanong na ganito na question, na bakit madaming hipokrito sa Christian, kung napakabait ni Christ, napaka magandang sundin si Christ, bakit ang daming hipokrito? Dahil sa mga tao na nag-create ng religion system at ini-expect nila lahat na pumasok dun sa religion na yon ay tunay na Kristiyano. So, makakaranas ka. So, ikaw, curious ka, hindi mo alam yung nangyayari, pumasok ka, makikita mo, kala mo lahat na nandun, Kristiyano. Hindi naman lahat. At na number 2, na sagot natin dyan, alam mo ba, ang mga Kristiyano, sometimes, mas worse pa sila sa mga hindi Kristiyano. Sa ibang religion po. Bakit? Bakit kaya? Kasi, alam ng mga Kristiyano, na galing yan sila sa, ang tunay na Kristiyano, makikita mo, mabait yan. Pero pagka, ang nagpapanggap na Kristiyano, hindi mabait yan. Kaya hipokrito. Kasi pagka nagpapanggap ka, kasi makasalanan ka na, pinasok mo yung yung religion, kasi for some agenda, yung iba para makautang, yung iba para magka-business, yung iba para magkaroon ng network, iba yung agenda. So, ibig sabihin, makasalanan siya, pinasok niya yung mabuti na feeling niya na maka-blend in siya. So, ang tawag doon, deceiver ka na agad.
So, pag nakilala mo na to, for example, ikaw, nakausap mo, ikaw, hinahanap mo talaga si Lord, pumunta ka sa lugar na yon kasi ayun yung alam mo na nandun si God, and then pumunta, nakausap mo si deceiver, nag-usap kayo, and then nakilala mo siya, niloko ka niya, and then marirealize mo, ba't ang sama-sama naman ng Kristiyano na yon? Doon na po namumuo yung yung perspective na parang ang daming hipokrito dito. Oo. Doon nagsisimula. Kasi niloloko sila ng mga deceiver. So, technically, sa isang lugar, sa isang church building, madaming deceivers doon. Kumbaga, yung lugar na yun, ano yun eh, ang breeder yan ng hipokrito. Breeding ng hipokrito yan eh. Ang daming hipokrito. Lalo na yung mga puro prosperity gospel. Kasi payamanan yan eh. May target talaga. Oh, okay pa pumunta sa mahirap na church eh. Yung hindi nagpa-prosperity gospel. Yung kasi doon alam mo walang mga deceivers doon. Kasi ang nagdi-deceive yung mga tao para makakuha ng pera, technically, 'di ba? So, pag yung mga tao pumupunta sa mayaman na church, mas marami silang makikita ng deceivers doon. Ang dami silang Hanggang sa mamuuna po sa... kasi mayayaman yung target nila eh. May pera eh. Next question. How do you answer something like this? What is good for you does not necessarily have to be good for me. Because truth is relative. So Christianity is fantastic for you. But I don't need Jesus in my life. I can follow a different truth and a different path. Tingnan mo, paano ba natin sasagutin yun? No? Parang sinabi niya na hindi daw porket maganda sa yung Christianity ay maganda na rin sa kanila. Sa lahat. Galing nga dun sa last episode nung Malayang Podcast na ganun kabait si God eh. Binigyan niya tayo ng will na hindi niya tayo ginawang parang mandatory na dapat siya lang. Kaya may choice po yung tao eh. Whether maging Christian sila or pumunta sila sa paniwalaan nila yung iba kumbaga. So doon na po napasok yung commitment kung paano nila paano basta nila maniniwala kung pipiliin ba nila si God na papasukin sa kanila or hindi. So para sa akin ganun po yung pagkakaunawa ko po doon. Oo, okay. So ang masasabi ko dito sa ganitong thinking, tawag ito, basically hindi truth yung hinahanap nila. Baga, truth is not relative. Kung truth is relative, para pwede ko sabihin na itong black cup ng coffee ko, gusto ko pink yan. Pero kahit ba maniwala ako na pink yan, Magiging pink ba yan? magiging pink ba yan? Tingin nyo. Hindi, di ba? Black pa din yan, di ba? Kahit anong gawin ko, kahit maniwala ko, para sa akin, red to eh. Tapos sabi mo, hindi, black yan. Nasa kanya Red to eh. Relative ang truth eh. Sa akin, red yan. Depende Wala akong lang. magagawa sa pinaniwala ko. Kung sa akin red to. Sa akin, red to, wala akong pakialam. Wala talaga. Anong mangyayari sa'yo pagka ganun ang paniniwala mo? Hindi, lagi kang magkakamali. No? Pagka makipag-usap ka sa iba, sabi mo red car, Ay, pero black car pala yung nasa tunay. doon na magkakamali. Magkakamali ka. Sabi mo, uy, inakawan ako ng taong nakasakay sa red car. Hinanap ng pulis yung red car. Wala naman pala. Hindi pala red car yung black car pala. Doon ka magkakasal. Oh, di ba? Hindi ka magkakasala, pero magkakamali at magkakamali ka. Di ba? So, parang hindi mo pwede ibase ang sarili mo sa sarili mo lang truth. Oh. Kailangan binabase mo yung sarili mo sa facts. Tunay na truth. Truth should be hindi siya dapat nababago. Pag nababago yung katotohanan, magulo ang buhay. Kaya ganun ginagawa ng ibang tao eh. Binabago nila yung definition.
Bakit yun, ano? According sa Oh. kagustuhan ko. Kunwari, love. Anong definition ngayon ng love? Yun. Diba? Rainbow. Sa ano ngayon? Dati, love is red lang eh. Red lang. Ngayon, katulad nito, rainbow. Diba? Kasi tolerance. Ang love sinasabi nila. Nga, i-tolerate mo yung mga tao. Tolerate mo kahit na alam mo Mali. mamamatay na sila, ito-tolerate mo pa din. For example, katulad ng gender. Ano na ibig sabihin ng gender ngayon? Naging spectrum na bigla. Naging choice na. Naging choice na ba? O, tingin mo, may truth ba dun sa sinasabi nila? Sa tao lang po galing yun. Di ba? Iba ang... Pag minago mo yung truth, doon na magkakaroon ng chaos. Doon na nagkakaroon ng mga magugulo. Ang isang tao nagsisinungaling, anong ginagawa nila? Binabago nila yung truth. Tinitry nilang baguhin yung truth. Kaya imposible maging relative ang truth. No? Ang truth, fact yan. Dapat hindi yan nababago. Kung ano yung katotohanan, yun dapat ang yung sundin. sundin. Na fact. Hindi pwedeng pabago-bago. Depende sa tao, yung truth. Hindi mangyayari nun, magkakaroon ng misinformation, Giging opinionated. magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng miscommunication. Wala na yung sense po ng truth. Wala na. Wala. Ang ganun. Ano nangyayari? Susundan mo yung iba, sundan mo yung iba. Pati si Jesus, hindi siya hindi lang siya good sa couple of people, pero good din siya sa lahat ng tao. Equally. Bakit? Una-una, Jesus is the creator. Siya yung creator ng buong mundo. Hindi nila alam yun kasi sinabi sa Genesis, wala pa naman Jesus doon, di ba? Opo. Pero He is the Word. The Word of God. Nung sinabi ni God na, let there be light, si Jesus yun. Yung nagsabi po. Si Jesus yung lumabas. Ay, yung lumabas na ano. Oo, siya yung Word. Opo. Kung sinasabi ng Bible, He is the Word of God, literal. Lahat ng sinabi ni God, yung action na yon, yung words na yon, si Jesus yun. Kaya sinabi niyang, let there be light. Si Jesus yun. Let there be an a division in the expanse. So, a division, mali. Mali. Let there be, water, diba? Yung division, yung in the expanse. Una naman na space, no? Let there be light. Then, let there be yung matter, tapos nagkatubig, tapos separate yung land from water. Yan. Yung sa creation na yon, si Jesus Christ yun. Siya yung creator natin. Kaya sinasabi ng iba, wala pa naman si Jesus sa Old Testament. Nandun na siya noon pa. Siya po yung let there be. Oo. He is the pre-incarnated Christ. Madaming pre-incarnated Christ sa Old Testament na symbol, like yung si Melchizedek, isa siya. Madami niniwala na siya si Melchizedek, the king and the priest, high priest ng Salem, which is ngayon Jerusalem. Diba? Salem, Jerusalem, isa lang. Ano na yan, baka hindi nyo mag-gets. Madami ng yun, kailangan pag-aralan. So, pero nandiyan na si Jesus Christ. Ano pang title ni Jesus Christ? He is our Savior. Savior from the fire of hell. No, kahit maniwala sila o hindi sa hell, meron pa ring hell. Bakit? Kidreate yan ni God eh. Hindi tignan mo, inisip natin kasi ang demonyo nag-create ng hell eh. Ayun nga po yung mali. Hindi. Si God nag-create ng hell para ilagay doon yung mga makasalanan. So nandun, hindi kasi nangyayari, parang inisip natin good and evil eh. Tapos sa evil, nag-reign si Satan. Hindi eh. Hindi si Satan nag-reign sa evil. Parang may king. Oo, hindi. Morality kasi yan eh. Good and evil. Walang parang dominion, no? Hindi dominion yan eh.
Ano yan? Ano lang yan? It's either good ka o evil ka sa morality mo. So, pagka evil ka, pupunta ka sa hell. Diba? Lahat ba ng tao nagkakasala? Oo. Diba? There's no one good, sabi sa Bible. No one, not even one. Sabi, walang matino. Kahit ako, walang matino. So, anong pinagkaiba ng, bakit kailangan na ng Savior? Kasi pagka Kristiyano ka, alam mo na makasalanan ka, at yung kasalanan mo, kailangan pagbayaran. At yung pagbabayaran na yun, ang presyo ng kasalanan mo, kahit anong kasalanan, no? Kasi kay God, iniisip kasi natin, merong hierarchy ng kasalanan eh. May maliit na kasalanan lang, may malaking kasalanan. Pero kay God, lahat ng kasalanan, pantay-pantay. Kasi magsinungaling ka man, white lie ka man lang, o pumatay ka ng tao, di ba parang extreme yun, no? White lie, okay lang yun, wala naman nasasaktan. Tapos sa pumatay ng tao, may pinatay ka na. Pero kay God, parehas lang yun. Kasing level lang ba? Pagkasing level lang yun. Pagkasing level lang yun. Kasalanan is kasalanan. Sin is sin. So, basically, pagka nagkasala ka, kahit anong kasalanan pa yan, deserve mo hell. Oh. Yun ang, kaya nga diba sinabi ko last time, God is so holy na walang kasalanan na dapat sa presence niya. Mamamatay ka. Dahil may kasalanan ka. Ganun ang holiness ni God eh. Kaya sobrang powerful niya eh. Kumbaga, inisip kasi natin powerful parang sigurong sa mga anime. May kapangyarihan. Hindi, kaya si God. Physical na. Presence pa lang niya, mamamatay ka na eh. Sa ganun dahil hindi ka holy. Kaya nga siya holy. So, nangyayari doon, lahat tayo deserve natin hell. At isang Kristiyano, alam niya na hindi niya kayang pagbayaran yung kasalanan niya. Ang kanya lang. Oo, nasa sarili niya. Kasi ibig sabihin, pupunta ka sa hell. Opo. So, dahil ayaw niya pumunta sa hell, at ayun yung kabayaran sa kasalanan mo. Anong ginawa ni Jesus? Sinave niya tayo from that by taking up the punishment. Opo. Kaya nga siya namatay. Nung namatay siya, yung lahat ayun yung kabayaran ng ating kasalanan. Tapos pumunta siya, kinuha niya yung dahil doon, nanalo siya, dahil wala siyang kasalanan, pero ang punishment niya, death. Opo. Dahil death yung punishment niya, nakuha niya ngayon yung gates of hell. The keys to the gates of hell. Siya na ngayon may access nun. Parang sa kanya po siya magde-decide kung kaliwa o ka. Oo. Ayun hindi na-realize ng tao kung para saan ba si Jesus. Si Jesus magde-decide kung saan ka pupunta. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, sabi niya, gift. Kaya nga, kaya niyang ibigay yung salvation. Kaya niyang ibigay yung gift of salvation. Dahil si Jesus, yung may hawak ng gates. The keys to the gates of hell. Ganun kapangyarihan si Jesus. Hindi na-realize ang lahat. Hindi nila alam yan. For example, namatay ka, sino makikita mo? San Pedro? Hindi na nung iba. San Pedro? Pinapaniwalaan. Pupunta ka sa hindi, di ba? Nakita mo si Jesus Christ. May gate. Magsasabi sa'yo kung saan siya pupunta. May gate pa po yun eh. Doon San Pedro may listahan. May listahan pa, di ba? Hindi gano'n. Hindi gano'n. Makita mo si Jesus Christ. Saan ka pupunta? Sa hell o sa heaven? Ganun lang yun. Kaya siya yung may hawak, siya may susi. Kaya sabi niya, it's a gift given if you just believe. If you believe in Christ, then bibigyan ka niya ng access papunta sa heaven. Then masisave ka from the fires of hell. Kaya Savior natin siya. Ano pang nagagawa ni Jesus na maganda? He is our healer. Healer natin si God. Maniwala ka, madaming beses tao pinagaling ni Lord. Maniniwala ka, madaming beses ka na pinagaling ni Lord. Opo.
Lahat ng tao pinapagaling ni Lord. Maniwala ka man o hindi, papagalingin ka ni Lord. Walang taong hindi gumagaling dahil kay Lord. Kala nung mga tao gumagaling lang sila dahil sa immune system nila, o sa ano nila, dahil sa ano nila, sa mga gamot. Hindi, ano lang yun, yung mga gamot, nakakapagpaano lang sa'yo yan, no? Nakakapag-relief. Kumbaga, nakakapag-relief ng sintomas, mga ganyan. Pero ba't nawawala yung ano? Naniniwala ako, walang sakit na gumagaling na hindi gawa ni Jesus Christ. Parang lahat mismo. Yung sugat mo, kahit ultimo sugat mo, hindi yan gagaling na kanya. hindi yan gagaling dahil kung wala si Jesus Christ. Nagets mo? Tanda mo, siya yung creator natin. Siya yung nag-create ng katawan mo. Saan nanggagaling yung mga hormones mo? Saan nanggagaling na? Kala mo ba, ano lang yan? Science lang yan. Kumbaga, syempre, inano na ni Lord yan eh. Kinreate na niya yan ng, may autoimmune system, may ano. Pero galing pa sa kanya, kung pwede niyang, bakit yung ibang tao hindi gumagaling? Tapos meron pa mga sakit hindi ma-explain. Mga sakit, HIV. Hindi nila napagaling, hindi nila ma-explain. Meron mga sakit na hindi ma-explain kung saan nanggagaling, ha? Di ba? So, ang daming ganun. Bakit? Di ba? Tingin mo ba tayo may control ng mundong ito? Kasi katawan natin, si Jesus Christ may control nito. Science lang. He is the yung holder of heaven and earth. Sabi sa Bible. Siya yung kaya sobrang perfect ng creation eh. Si Christ ang gumawa niyan eh. Siya nagpapaikot ng mundo basically. Sabi nga sa Bible, yung earth is just the footstool of God. Ano footstool? Patungan. Para matungan lang. Ganun kalaki si God. Isipin mo, patungan ng paa. Pero ngayon lang yung ano eh. Ha? Ngayon lang po yung ano niya, yung tagito. Ganun kataas yung ano niya, position. Oh, siguro, I mean, ewan ko na-imagine ko lang eh, kung si God talaga, siguro kung meron kang spaceship na kayang mag-travel ng sobrang layo. Light years. Oh, makikita mo siguro si God talaga, yung Sobrang layo. Sobrang laki niya na Sobrang laki niya. Na yeah. Pero mo ganun siya kalaki, si God. Pero yun, ayun yung benefit ni Jesus. Sabi nga sa Bible, pag umulan nga yung ulan lang na yun, nagbe-benefit kahit righteous, Kristiyano ka man o hindi. Magbe-benefit ka. Yung araw pa lang, tumaas dyan. Siguro ako, paggabi yung trabaho natin diba? Di tayo naarawan. Tulog sa Pero makatulog ka lang, di ba? I mean, ganun ka, Kaya sabihin mo na hindi relative sa'yo si Jesus o hindi walang magagawang matino. Pure ignorance na ba? Ignorante siya sa katotohanan. I can follow a different truth. Yeah, you can follow a different truth. Iba din yung pupuntahan mo. Choice mo Diba? yun. Choice mo yun. Walang dama yun. Hindi ka naman, sabi nga, hindi ka nga pipilitin eh. Kaya ka binigyan ng choice mo. Hindi ka nga pipilitin eh. Lahat naman ng tao may choice eh. Pero syempre, ano ba yung evidence? Dapat mag-choose tayo na alamin natin yung katotohanan. Kaya sabi ni Jesus diba? The truth will set you free. At sinabi niya, ako yung katotohanan. I'm the truth. I'm the way, the truth, and the life. So, i-research niya. I challenge everyone na hindi naniniwala kay Christ. Mag-research kayo, maigi. I-research nyo yung walang bias. Proper research. Proper seeking talaga. Alamin nyo lahat ng evidence. Alamin nyo lahat ng yun.
Kasi sometimes yung mga tao, kaya sila hindi naniniwala. Dahil inisip kasi nila, pagka sinurrender mo yung life mo kay Christ, wala ka ng freedom. Diba? Magiging Or boring yung buhay mo. Parang opposed po ata sa Oo. kagustuhan nila. Hindi ka na pwede makipag-sex sa girlfriend mo. Hindi ka na pwede makipag May mga choices ka na Sinusundan. hindi mo na gagawin. Di ba? Ganun yung mga isip ng tao. So, basically, ayaw nila, mas gusto nila yung kasalanan nila kaysa sa kay God. Malaman yung totoo. Oh. So, ganun lang yun. Ikaw, may gusto ka ba sabihin? Wala po masyado sa topic. Na-explain na po lahat. Next natin. Last Pangatlong question. topic. Basahin natin. Ngayon ko palang binabasa to, no? Para. The Bible seems to be composed over thousands of years by multiple different authors. Not only that, there seems to be a big gap between the prophet Malachi in the Old Testament and the New Testament. And what was in and out of the Bible as a book wasn't settled until much later. How can we trust the Bible? Yan, how can we trust the Bible? Tingin mo. Ano pwede na sagutin? Ikaw, di ka naman naniniwala sa Wala no religion. walang religion. Walang religion. Sige, cut po muna. Cut muna. Sige. Iyanin ko lang po naman. Sige. Not only that. What was in out wasn't settled until much later. Paano hindi po na-settle agad to? Sabi na hindi natapos yung mga sinasabi sa Old Testament, and sa after much later na daw saka daw lumabas yung mga bagay-bagay. Pang ano kaya Natupad. pwedeng mahalimbawa? Ikaw, isa. From Old tsaka New Testament. Siguro sagutin ko muna bago Sige po sir. ikaw magano. Okay, back. So, sabi dito, no, unahin natin yung first sentence. The Bible seems to be composed over thousands of years by multiple different authors. Not only that, there seems to be a big gap between Malachi and the New Testament. What was in and out of the Bible was not settled until much later. Can we trust the Bible? Ang masasabi ko about the Bible, we can trust the original text. Ayan, masasabi ko. The original text. The Bible has been translated so many times. Daming translation yan. Pero kung ang tinatrust, magandang itrust, yung translation, kasi di ka naman marunong sa Hebrew, di ka naman marunong sa Greek. Ang Old Testament was written in the original text of Hebrew. Tapos, ang Greek was written, ang New Testament was written in the original text niyan, Greek. So, Hebrew and Greek yan. So, dapat ang kukunin mong translation is yung tamang translation. Tamang translation na galing sa Hebrew or Greek. Kasi pagka gumawa ka naman ng ibang translation, siyempre, kailangan i-research mo din kung paano nila tin-translate. Like, for example, pag tinranslate nila from Hebrew, English, and then Tagalog, mahirap yun kasi Iba-iba na. the more process, the more na The more na. So, ang ano ko, I trust the message of God rather than just trusting on what you read. Paano yun? Paano masabi? Kapag magbasa ka, alamin mo yung message ni God. Intindihin mo po yung mismong nakasulat. Oo, intindihin mo yung context, intindihin mo yung history, at alamin mo kung totoo ba yung binabasa mo o hindi. For example, tulad niyan, alam mo ba ang Bible,
merong ano dyan, tawag ito, merong erroneous translations. At the same time, may mga parts ng Bible na ano tinawag doon, minanipulate. Iniba-iba po. Iniba. Di mo alam yan, no? Hindi ko po ano yun. Oh, basa ka lang ba na yun? Nagbabasa ka ba ng Bible? So, yung mga tao, basa ng Bible. Pero hindi nila alam na minanipulate na yun ng mga Jews. No, merong ano yan meron kami nabasa before na thesis and we confirmed it. Totoo nga, iba yung sinasabi. So sa time ng Acts, naalala sa time kung babasahin mo yung Book of Acts, may yung mga Kristiyano dumami sila, as in yung pagkadami nila, ang nangyayari tuloy kasi mga Jew yan mga Jews yan, dumami yung mga Christian sa Jews. So dahil yung pagkadami nila, ngayon hindi na sila pumupunta sa temple. Ano mo yung idea, no? Kailangan natin maintindihan yung idea kung bakit nila binago. Bakit, ano yung motivation ng mga Pharisees? Ba't binago nila? Minanipulate nila yung ibang text. Hindi nila minanipulate yung Pentateuch, which is yung Torah, pero minanipulate nila yung books of the prophets. Kasi madami yun Sa kanila, hindi isang libro yan. Madaming libro yan. And sir, mga copy po. Mga copy na. Iba-iba na yan. Madaming libro yan. Hindi pa yan isang buong Bible before. Pati madami rin silang binano. So, ang ginawa nila, yung mga Book of the Prophets, which is yung mga binabasa ng mga Christians noon at ng mga Jews noon para makakuha ng guidance, may mga binago sila. So, sa Book of Acts, nakita natin dumami yung mga Christians sa Jews. So, ang ginawa, pinersecute nila yung mga Christians. Ayan na, pinapatay-patay na nila kasi bawal yan, pinagbawalan nila yung... Nung nalaman po nila. Yung followers ni Christ, bawal yung ano yan, pinagpapatay nila. Kala mo, mga Muslim lang yung touring na. Kala mo, mga Muslim lang yung talagang radical sa kanilang faith, no? Pero ito, mas matindi, pinagpapatay na mga Hudyo to, Hudyo. Biruin mo, sila pa yung sumusunod sa Bible, pero sila yung mga pumapatay. Si Paul, isa doon, di ba? Si Paul na naging Kristiyano din, naging Apostle Paul. Isa siya sa mga ano. So, ang nangyari, nag-scatter yung mga Christians afterwards. Kaya scatter po, parang... Lumabas sila ng Jerusalem. Lumayo sila, papatayin sila Ikaw ba papatayin ka, hindi ka alis. Umalis ka. Umalis yung mga Jew, mga Christians. So, tapos sinabi sa Bible na walang Christians na tira sa Jerusalem. Nung time po nila. Wala nang Christians na tira sa Jerusalem. At yung 12 apostle lang yung natira. Yung 11, yung 12. 12 apostles na tira. So, ang ginawa ng 12 apostles, umalis na din. Pumunta sa yung mga Kristiyano. Diba? Wala nang maniniwala sa akin. Umalis na sila. So, ngayon, sila na lang. So, wala nang... Tapos ngayon, nasa labas, itong mga to, sa labas ng si Paul, nandiyan yung na kumalat na sa Gentiles, Christianity. Kaya binuksan na yung Christianity sa mga Gentiles, ibig sabihin mga hindi Jews. So dahil binuksan na, ang nangyari, naging Kristiyano din yung mga Jew, pati hindi Jew, sa labas. Parang nahahawaan na po. So ano nangyari? Wala nang pumabalik sa templo. Naging empty na yung templo. Nagiging empty, basically parang empty. Hindi ko alam kung empty na yun. Pero wala nang pumapasok na pera. So yun, motivation na agad. Dahil walang pumapasok na pera, kailangan nila gumawa ng paraan. Doon nagsimula yung church? Hindi pa. Hindi naman po. Kailangan nila gumawa ng paraan. Paano nila mapababalik yung mga nasa labas? Bibigay sila ng tithes and offerings.
Ay, pamilyar na pamilyar, no? Topic Tithes na yun. and offerings. Diba? Pamilyar na pamilyar. Ayun kasi yung ano. Kasi, Diyan naigot. tandaan mo, ang temple ng mga Jew, billions of pag kinonvert mo in today's time, billion of dollars ang pera pumapasok per year. Laki pala. Per year, ha? Okay. Billions of dollars pag kinonvert mo ngayon. Kaya nga nila gusto patayin si Jesus eh. That time ba? Oo. Dahil nakita nila makaka-apekto to sa future natin. Kasi sabi ni Jesus, wala nang temple. Apo. Sabi ni Jesus, temple yung katawan mo. Kahit saan, pwede ka na Nakita na nila yun in the future. So, ang ginawa ng mga tao, nung umalis na sila, yung mga Pharisees, mga leaders ng Jerusalem, pinalitan nila. Binago nila yung text. Para po mapabalik. Isa na doon yung Malakay, Isaiah, may mga iba-iba pang mga books of the prophet na binago nila. Modified na. Oo. So ngayon, present time, hindi natin alam yun na may binago sila. Tapos ngayon binabasa natin. Yun yung Binabasa natin ngayon. So sabi mo, tawag dito, totoo to. Sabi sa Malakay 3, bring your whole tithe to the storehouse. Test me on this. Gagawin mo na. Ginawa mo nga. Tines mo nga si God. Punta ka nga dun. Magbigay ka nga ng tithes. Ito yung ginagamit Malakay 3. Ginagamit sa tithing yun Pero hindi nila alam, may isa pang translation. Yung isang translation na yun, ito yung galing from the original Hebrew na ginawang Greek naman. Parang sa pang-ikot. Oo. Kasi, tandaan mo, lumabas na sila sa Jerusalem Apo. Ang language sa labas ng Jerusalem, Greek. Apo. So, kailangan para ma-share nila sa mga Gentiles, yung Bible, yung scriptures, kailangan nila i-translate into Greek. Para maintindihan nila. Yung nasa labas. So, pero ito, galing sa original na Hebrew. Apo. Ang tinatawag natin ngayon doon, Septuagint. Septuagint. In today's time, tawag natin doon, Septuagint translation. Tapos from Hebrew, Greek, and then English. Merong ganun ngayon. May yan. Septuagint ang tawag doon. So pagka pinag-compare mo ngayon ang Hebrew, galing doon sa mga Pharisees na Malakay, tapos kuha ka ng Septuagint, English, pag pinag-compare mo, sobrang magkaiba. Doon malalaman. Sinabi dun sa Hebrew, English, you are robbing me, sabi daw ni God sa mga tao. Pero dito sa Septuagint, sa English, sabi niya, you insult me. Kaya po Ang kausap naman niya, mga pare. Baliktad, dito tao, dito pare. Tapos sunod, sinabi dito, robbing, tapos insult. Magkaiba yun Diba? Tapos, how can we rob God? Diba? Sabi pa nga dito. Pero dito, you insult me indeed. Wala ganun. Layo Tapos, sinabi dito, ninanakawan mo. So, balik mo ngayon, bring the tithe to the storehouse. Parang dito po may utang na loob ko. Oo. Sa isang side. Tapos dito, sinabi, nandun na yung tithe. Nadala na daw yung tithe. Sobrang magkalayo. sa Septuagint, i-search nyo para alam mo. Septuagint, sinabi, nandyan na yung tithe. Kausap niya mga pare, nandyan na yung tithe, bakit hindi mo ipamigay? Ang ginagawa kasi ng mga pare, inaako nila. Yung kasalanan po na Hindi, yung tithe. yung tithes na Sa kanila lang. Hindi nila pinapamigay sa mahirap kasi pinapamigay dapat sa widow. Kumbaga lahat po nung napupuntang yun, wala pong nalabas. Kanila lang. Hino-hoard nila. So, dito, sa kabila, sinasabi wala pa daw sa storehouse, kailangan daw dalhin sa storehouse. So, di ba nakita mo, bakit nila binago yun? Kasi nga, wala pumapasok. Kaya kailangan nilang ibahin po yung
Meaning. So sabi ni God, punta ka sa temple. Magdala ka. Magdala ka ng tithes. Ngayon, sige nga, sinabi talaga ba ni God yun? Hindi. May agenda. Tapos sinabi dito, Kailangan. i-test mo daw si God. Oh. Pero sabi ni God sa Bible, do not test the Lord your God. Ano yung nagbago yung isip ni God? Diba? Ba't dito sa malaki, titest ko si God? Dito ibang. Sa ibang... pero dito, walang test me on this. Walang test me on this. Wala yun. Dinagdag lang yun. Dagdag bawas palit, basically. Hindi mali dun. Diba? Dun po pinapakitang sir eh. Parang may agenda po talaga yung tao hanggang sa ibahin na po nila yung aral para lang makuha yung gusto nila. So, nakita mo yun. So, katulad noon pa lang, ganun na yung ginagawa ng mga churches. Parang yung kanina sir. Churches to eh. Ganun na ginagawa ng mga... Noon pa lang may hypocrite na eh. Oo. Tama ka Kuha dyan. dun eh. Diba? Noon pa lang may mga hipokrita na. Ngayon, meron pa din. Kasi gusto nila ng pera. So, ano ba yan? Root of evil. Pera. Money is the root of evil. Diba? So, nagets mo? So, yung question na yon na tawag ito, can we trust the Bible? We can trust yung tunay na message ng Bible. Hindi yung mga nabago na. So, ngayon, nasa sa atin yon kung babasahin mo ay yung binago o yung original. OG dapat. Kahit anong nangyari dito, OG. Dapat yung OG. Diba? Yung original yung hanapin mo. So, it's for us na to seek kung ano yung katotohanan. Dahil alam na natin itong knowledge na to, binabago pala ang translation. Binabago pala yung meaning. Na-manipulate na pala noon pa. Tingin mo, hindi lahat yun na-manipulate. Diba? So, kaya bumalik ka sa original. Balik ka lang sa original. So, paano ngayon? So, ngayon, paano natin matatrust yung Bible? No? Kumbaga, don't trust the letter. Yung kung ano yung nakasulat. I-trust mo si God. I-trust mo kung ano si God. Kung may relationship ka kay God, makipag-usap si God sa'yo. Tsaka dun na po papasok yung sir eh. Mararamdaman mo pag ginagawa mo mali eh. Aasa ka lang dun sa nakasulat, pero alam mo sa sarili mong mali yung ginagawa mo eh. Kaya ang kagandahan ngayon, we are in the new covenant na. Sabi nga new covenant. Which is ang teacher na natin is the Holy Spirit. The Holy Spirit will teach us, will guide us to all truth. So kung naka-base ka lang sa mga sinulat ng tao, magkakamali ka. Kung ayaw mo magkamali, magtiwala ka sa Panginoon. Which is sinabi ni God din pero yung Bible will be really a great help na makilala mo si God. Parang mampas mapala. Oo, kasi hindi naman lahat sa Bible. Kasi pagka tinapon mo yung buong Bible, so may mali dyan eh. Tapon mo na, hindi mo talaga, tuluyan na hindi mo na makilala si Lord. Doon na papasok yung po, sir, yung linya na seeking the truth. Oo. Na mararamdaman po yun doon sa kung may dot ka ba kumaliwa o kumanan eh. Oo. Hindi magbubulag-bulagan ka lang po na, halimbawa, parang yung experience niyo po, sir, yung sa tithes. Naramdaman niyo po doon, sir, di ba? Parang, parang may guide po kayong... Nung nasa simbahan ako number 1 na ako dyan. Masunurin ako dyan. Sa tithes. Dyan, mataas ang faith ko dyan sa tithes. Nag-reveal sa akin yan, si Lord talaga. Nung time. Oo. Kasi kini-question na namin eh. Parang inaral ko. Ini-question na naman kasama ko eh. Inaral ko ng inaral. Hanggang sa nakita ako sa Bible, ay, parang mali ito. Mali yung ginagawa namin. Mali yung ginagawa na. Ako mismo nakita ko, hala yung tithes pala, pwede kainin. Di ba sinasabi bawal kainin yung tithes? Na ano? Di ba bawal mo i-consume yung tithes mo.
Pero sa Bible, kinakain pala nila yung tithes nila. Yung pala yung ginagamit nila, pambili ng alak. Doon ako nawindang eh. Ha? Malito. Teka lang. Nawindang ako doon sa nalaman ko na yung tithes, di ba? Kasi sa amin, holy yung tithes eh. Apo. Sa mga Kristiyano, sa mga nagtuturo ng tithes. Holy yun eh. Pagka nakatanggap ka ng sweldo mo, yung 10% mo, tatabi mo talaga yan. Para sa iyo. Oo. Para sa Yung tithes tithes, mo na. oo. Ako, ginagawa ko, for example, natanggap ko yung baon ko noon, okay yung sweldo ko. Apo. Kung ano yung natanggap kong pera, doon dapat manggagaling yung 10% ko. Hindi sa ibang pera. Apo. Ganun ako ka-religious noon. Tapos itatabi ko na yan. Hati talaga. Tapos hindi ko gagalawin yan. Ano ako dyan? Faithful ako dyan. Siyempre, may mga namintis na ako in times. Okay, Pero na faithful kailangan. ako sa kumbaga, pagka faithful ako, faithful talaga. Ganun po kayo dati sa tithes nun. Oo. Legalistic ako nun. Legalistic. So, nag-gets mo? So, talagang binibigay ko dati. Apo. Nalaman ko yun. Parang malito. Teka lang. Yung Parang tithes, si Lord pa nag-command nun ha. Apo. Sabi, dali mo yung tithes sa temple, tapos pagdating mo sa temple, pamili mo ng kahit anong masarap na pagkain Para na sa'yo. gusto mo. Pwede mamili ka ng pagkain, ng alak, ng malalakas na alak, strong drink. Apo. Sabi, strong Parang to celebrate po yun, di ba? Oo. Purpose po dapat nun. Purpose ng tithes, baon mo pala siya Hindi sa dapat para temple. maging servisyo Tapos na... bibigyan mo lang yung Levites. Kasi Parang- wala silang wala silang dala wala silang kabuhayan mga Levites. So bibigyan mo sila habang nag-celebrate ka. Meron sila para nag-celebrate din sila with you. Ganun pala yun. Doon na-realize na siya. Hindi pala fund yun ng church. Hindi pala fund yun ng mga pastor. Hindi pala fund ng yun. Para yun sa mga ibang tao na kailangan ng tulong at sa'yo para makapag-celebrate ka. Talagang give and take po dapat yung tithes. Nangyari sir, parang naging fun po siya na mandatory that time po. Nung una. Pero ngayon, sa New Testament, dahil wala na yung temple, ikaw na bahala. Ikaw na bahala mag-decide. Ikaw na bahala mag-decide kung ano. Wala nang 10%. Ikaw na bahala mag-decide. Pero pagka nag-fellowship kayo, mag-celebrate kayo. Kaya kami sa fellowship namin, may kainan kami. Hindi po nawawala yung celebration. May usapan, may kainan, may sayahan, may tawanan. Hindi na kami nag-o-offering yung mag-offering kayo. Hindi yung parang... Pero pag may nag-offering, ginagawa namin, pinapamigay kagad namin sa mahirap, sa mga kilala namin ng inaantulong. Kasi kaya meron kaming mga iba pang sites na tinutulungan. Yung talagang mga mahihirap na community na need help talaga. Ito nun, kapag yung mga iba gusto nila mamigay, gusto nila maging generous, hindi nila alam kung saan nila bibigay kasi sila lang yung wala silang kilala iba eh. So punta sila sa amin, may kilala kami, sige, tulungan natin. Pagka meron kayong old clothes, dali nyo, then pamigay natin sa kanila. Talagang give and take po dapat. Give and take. Wala kaming kinikip doon. Wala kami. Siguro, ang kinukuha lang doon namin minsan, panggas lang eh. Kasi pampunta Kailangan naman po kasi yun. Oo, panggas. Hindi yung i-hoard nyo po yung hindi yung kukunin mo yung kabuhayan mo doon, di ba? gagawin mo. Ganun kasi ginagawa ng mga pastor ngayon. Mga ibang pastor, hindi naman lahat, no? Kaya wag natin generalize. Nagiging source of income yung tithes mismo. Oo. Yun yung mali. So, nangyayari, naging pabigat sila sa community kaysa na sila yung tumutulong. So, kaya ako nagtrabaho, kaya ako gumawa ng business. Kasi mas gusto, pag the more business na nagagawa ko, the more na makakatulong ako sa iba. Tulad, nabibigyan natin ng trabaho ng mga tao. Apo. At the same time, pag may extra ako, makakatulong ako sa iba. Di ba? Apo. Hindi yung... Kasi pabigat ka. So, it's na ano. Salot sa community yan. Baruin mo, di ba? Lahat nung ano... Ikaw susuportahan ng tao, sino ka ba? Mandatory pa po yun, sir, di ba? Hindi naman free will pa rin yun. Apo. Pero, hindi ba, syempre, guilt trip ka eh. Guilt trip ka nila eh. O pagka meron pa nga turo sa amin nun eh. Pag di ka nag-tights, parang hindi ka Masama saved.
Parang hindi ka na save. Kasi gratitude mo daw yun kay God. Yung tithing. Yun pala, para sa benefit lang. Di ba? So, nasagot ba natin yun? So, ang sagot dyan talaga, no, we can trust the message of God. Now, let's trust the Holy Spirit. Wag lang tayo basta magbasa ng kung ano-ano. Pero the Bible, hindi mo naman pwede itapon lahat. Kasi may Word of God pa rin doon eh. Andun pa rin yung Word ni God eh. Andun pa rin yung mga sinabi ni God. Andun pa rin. Ayun yung dapat i-take note natin. No, yung ano yung may totoo at hindi totoo sa Bible ano. Kasi pag tinanong mo lang lahat, maguguluhan ka. Kaya yung ibang tao naguguluhan, erroneous daw, ganyan, iba-iba daw yung sinasabi. Pero iba, hindi erroneous yung word ni God, no? Yung tunay na word ni God. Hindi siya erroneous. Pati hindi lang naman yun yung word ni God. Na, Yung kung ano yung nilagay sa canon, hindi lang yun yung word ni God. Madami pang word ni God. It's for you to find out. finding the truth na. Diba? Seeking the truth. Eh, di mo kailangan magpakabaliw sa paghahanap ng truth, no? Tanungin mo lang si Lord, sasabihin naman niya sa'yo. Diba? Papasok yung pagtiwala mo. Oo. Pati pagkakailangan mo yan, sasabihin ni God sa'yo yan. Kailangan mo lang makinig. Kailangan talaga ng relationship kay God. Yun. So, ikaw ba may tanong ka? Parang comments na lang po siguro. So, parang dun nga po sa experience nyo, sir, yung sa tithes. Parang, para sa akin po, sir, hindi ka talaga nasa truth na nagbabasa ka lang ng Bible, pero, tas nasa church ka lagi. Pero wala kang relationship kay God. So, pwede kong iano po dun sabihin, yung sa, sinasabi lang hypocrites. Parang, para sa akin, magiging hypocrite ka talaga kung lagi kang nasa church, pero wala yung loob mo, hindi siya connected kay God. Regardless kung di ka nag-church, kahit nasan ka man, pwede kang maghingi ng guidance sa Kanya eh. That way, hindi ka magiging hypocrite. Kaya siguro, yung iba sinasabi, ang daming hypocrite sa church, tapos sinasabi yung iba, ba't daw di ka nagsisimba, ganun? Ba't wala ka sa church? Doon napapasok yung personal relationship ba, kumbaga. Kahit anong religion mo pa man, kahit anong libro pa yan binasa mo, kinumpleto mo, kung wala ka talagang relationship, magiging hypocrite ka po talaga. Ayun po yung comment ko dun. May katotohanan doon sa sinabi mo. Maganda yan. So yun. So thank you. Maraming salamat ulit, Brother Stephen. So ngayon sa mga aming listeners, thank you sa pakikinig. Kung may umabot man kayo sa dulo na to. May umaabot eh. Si RJ umaabot yan. Shout out kay RJ. Sige, God bless.